Pasig Court naglabas ng injunction kontra 85 NCR wage hike. Naglabas ng writ of preliminary injunction ang isang korte sa Pasig laban sa pagpapatupad ng 85 minimum wage increase sa Metro Manila. Ibig sabihin, hindi muna may papatupad ang wage order number 27 habang dinidinig ang petisyon sa korte. Nagkakahalaga naman ng 10 bilyon piso ang bond na kailangang ihain bago ipatupad ang injunction. Grabe, ang laki pala nito, partner. Ayon sa korte, may sapat na batayan para pansamantalang ihinto ang wage order habang tinutukoy ang merito ng kaso. Mariing tinutulan ng mga labor groups ang desisyon at iginiit na ipinagbabawal ng labor code ang injunction laban sa wage orders. Partner, ito sige, kayo muna, kayo ang naman sasabi niyo rito kasi may na-research ako dito, partner. Sa akin, partner, ibigay na yan yung 85 pesos na yan at saka wag nang harangin pa. Kasi ano ba naman yung 85 pesos, partner? Kulang pa ngayon dagdag, partner. Magkano ba minimum ngayon sa NCR, partner? Oo. 800, partner? Magkano ba minimum wage sa NCR ngayon? 695. 690. I think. Kung di ako nagkakamali, 695. Tanungin natin, partner, sa Lulo. Oo. Lulo natin, partner, kay Mang Kanor. Kasi mag-700 mahigit yan kung naipasaya sana yung yung tawag nito? Yung 85 na yan, oo. So ngayon, 85 pesos. Tama nga, partner, Di, ang kada araw, partner, 755 pala. Kung naipatupad yung Kung 85. naipatupad. Sige, partner, tuloy. 755 na sana yan kung naipatupad. Oo. Ganon. Di, hindi naipatupad, mga 600 plus na lang. 690, I think 690 or 690. 755 less 85, so 670. 670, okay. So 670 ang minimum wage ng NCR, partner. Ano bang mabibili dyan sa 670, partner? Tapos kung nangungupahan ka pa, partner, ano ang mangyayari sa sahod mo? Babawasan pa yan ng pag-ibig. Babawasan ba yan ng PhilHealth, partner? Tax. SSS. Mga tax, SSS. Ang daming binabawas, partner. Tapos mamamasahe ka pa, partner. Correct. Pagkain Magbabaon mo. ka pa. Merienda. Merienda. Utilities pa, partner. Tubig, kuryente, internet pa, partner. Anong matira sa mga ordinaryong empleyado, partner? Dapat nga 1-2 yung isang araw, partner, Correct. ng sahod, partner. Sa akin lang, ordinaryong Pilipino, dapat yung regular na sahod sa isang araw ay 1,200 siguro, partner. Oo, partner. Enough siguro ngayon, partner, makakaraos, pero hindi pa rin yan makakaipon, partner. Kulang pa rin yan, partner, lalo na pag nangungupahan ka. Oo. 85 pesos, ipinagkait ninyo sa mga ordinaryong Pilipino, mga anak ng kagwang kayo. Ako, masasabi ko lang dito, ang number one na kontra dito, alam mo sino? Alam niyo kung sino mga kontra dito? Sino? Yung mga oligarch, yung mga, masasabi ko na oligarch, may mga negosyante Yung tropa ni PBBM. Yan. Mga tropa. Alam mo bakit ko sasabi ko kontra yan? Sige, partner. Siyempre, tatamaan yung kumpanya nila, magpapataas sila ng sahod. Oo. For example, ako, ang dahil pasahod ko ay 400 lang, magdadagdag yan. Tapos, magko-compute sila ngayon. Kung ang empleyado mo ay nasa 1,000, partner, tapos i-multiply mo nga sa 85 kung gaano kalaki yung mawawala sa akin na dapat pumapasok na sa akin yun. Diba? Kaya nga ito, kung dapat manindigan ang gobyerno, Correct. na manindigan ng gobyerno, tayuan niya na dapat ibigay sa mga workers ito. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit marami po umaalis sa bansa po natin. Bakit? Yung buhay po nila dito na hindi po kayang ipamuhay ibig sabihin, yung tama sabi ni Father Bisdak, magkano ngayon ang minimum? 670. 670. Magkwentahan tayo sa 670. Partner, magkano sa loob ng isang buwan ng 670? Paki-compute nyo. 670 sa loob ng isang buwan, 670 sa loob ng isang buwan. Ayun, ano yan, partner, Kasi wala yatang 26 lang to. 24 lang. 26. 26 lang. 26, partner. 26 days lang yan, partner. Sige. 670. 670 Times 24. Mga 18,000 yan, or 19? 17,000, partner. 17. 420. 17,000. Bawasan pa ng Bawasan mo pa ng magkano ba yung PhilHealth mo?
Ayan yung... Let's say, makaltasan lang ng 2,000 yan lahat ng lahat na yan. for total. Doon pa lang ho yan, ha? Bawas ng 2,000, sabihin na lang natin, 15,000 na lang. Oh, sige. Nangungupahan Bawas na ka. yung taxes. Kumpleto na. Nangungupahan ka, partner, ng 3,000. Less mo. Magkano 3,000 titira? na sa loob ng isang buwan. Wala na 12,000. 3,000 ngayon, partner. Eh. Wala. Wala na, 5,000. partner. Sa pinakamababang uri yun. Pinakamababang uri. 12,000 matitira. Nagbabayad ka ng minus ilaw 3,000. 1,000. Nagbabayad ka ng 500 na tubig. Pinakamatipid yan. 11,500. Magkano yan? Natira? 11,500. Eto na. 10,000 na lang. Oh, 10,000 meron na lang. ka, 10,500. may nag-aaral ka na 4. Ang baon nila sa kwenta na lang kada isang araw. Sa loob ng 26 days. Kumakain yan. 3 times a day. Wala pang kasamang pagkain yan. Ha? Partner, hindi ako nagtataka kung talagang pero kahit idagdag mo tong 87 partner, kulang pa rin. Kailangan sabi ko nga 1,200 okay yung buhay ng Pilipino, Ay, oo. partner. Doon ko masasabi, 1,200, mag-o-okay tayo dyan. Pero dapat, ito palindig, ito dapat natutukan ng gobyerno, partner. Ito tutukan ng gobyerno na dapat tayuan, tindigan, para kung talagang ang concern ng gobyerno ay maiahon sa kahirapan. Etong ating mga manggagawa, para wala tayong nakikita kada Mayo 1 may nagrarally dyan. Kapag kayang busog, tandaan nyo, wala kayong makikitang rally dyan. Tama, mali? Tama ka dyan, Pero partner. pag gutom, ano makita nyo? Automatic, kita mo si ano dyan, si yung kaibigan mo. Si Franz Castro. Hindi, yung isa. Sino? Si Babalu. Na asawa ni Babala. At saka yung si Boy Esquinol. Di ba? Di ba? Wag natin pangalanan, baka sumikat na Ay, naman. partner, sabi ni Jack Sparrow, 5,000 daw, bid spacer daw. Oo, bid spacer Dito- pa lang yan. dito lang yan, yan, sa Metro Manila NCR yan. ha? Dito lang. NCR yan. Mahal kasi Oo. dito, partner. Depende yan sa ano, depende yan sa... Kung NCR ka naninirahan, yung cost of living dito mas mahal. Dito sa Makati. Oo, kasi KPL yata, magkano Ako alam nirarin- ko, pwede ba sabihin? Wag na. Wag na. Wag na sabihin, pero mataas yung kay Walang Kapil. matira. Ay, wala matitira. Wala talagang Wala matira. talaga. Buti lang, malakas yung YouTube. Malit lang ito talaga, partner. At ito, partner, ha? Ito Yung yung... pamasahe mo pa araw-araw, hindi pa nga ako nako-compute yun eh. Oo. Oo, pamasahe mo araw-araw. Ako tanongin mo magkano mamasay ko Magkano pamasahe mo araw-araw. araw-araw? Ilang beses ako 4 na beses ako dito, di ba? Oo. Balikan, Oo. 1,000. O di, lugi na. At least nagtatrabaho pa rin tayo para sa bayan. Correct. Partner, oh. Okay, partner, ito ha. Mayroon akong na-search patungkol dito. Natanong na rin kanina ng partner Dan. Sabi niya, sino ba yung ano dito, yung mga nagpetisyon dito? Maari, mga oligarko nga. Pero partner, ayon sa research ko, at na-topic ko na rin to sa aking vlog minsan, nakita ko na, pero sinigurado ko, ito talaga pala partner. Alam niyo kung sinong nagpetisyon nito? Kapit kayo mga kababayan ha, kasi Sino? mayroon po kayo dito dapat na i-take note. Ang nagpetisyon po dito ay ito pong Redicon Trading and Construction Supply at yung R2 Builders Inc. Itong dalawang ito, sila po ang nagpetisyon para magkaroon po ng pagbabawi dito sa 85 Para hindi matuloy. para hindi matuloy. Itong sahod. Redicon na ito. At ito partner, yung Redicon na yan, take note nyo mga viewers ha, ayon sa research ko, Redicon Trading and Construction Corp, ito pala siya. Ang Redicon, di ba ga ito yung kontraktor ng asphalt dyan sa EDSA? Ayun, kilala ni Vince pala yan. Ito yung sagot partner. Oo. Redicon ay talagang asphalt contractor PBing company at may EDSA related work sila. Sa Maradit sabi mga kapartners, itong Redicon Builders na contractor na nagpatanggal or nagpabawi nitong 85 pesos, sila pala din ang kontratista nitong EDSA asphalt mga kapartner. Na ayon sa mga balibalita partner, ginastuhan daw ito ng humigit kumulang 6 na bilyon. Pero yung sinabi, 1.2 billion lang, partner. Oo, pero sa Bilyonaryo News Channel, interview si Si Vince Vince. Dizon, sinabi niya yan na mga 5 to 6 billion. Kaya pala, partner. Oo, kasi partner, nanggaling yata yan sa 70 plus billion eh. Kaya lang ayaw daw ng PBBM kasi daw ang unang original niya ng partner na usapan, mula doon sa Ruas Boulevard, papunta doon sa Monumento partner. Ganun kahaba kasi nga kumpleto. So ngayon, dahil daw suggestion ng PBBM, ayaw daw kasi mas malaki daw gastos, nagpahanap kay Dizon. At ang problema ngayon partner,
itong Ridicon ang nakuha nila na wala pang isang taon, partner, 6 na buwan pa lang, giba na. Dahil dyan, partner, Oo. gibain na natin yung sa Sandigan, partner. Pag-usapan na Oo, natin, mas partner. okay. Mas mainam, mas magandang gibain na natin yung Sandigan Bayan. Magandang topic ito. Ayan. Hindi Okay, partner. Hindi yung building gibain na. Yung pinag-uusapan. Okay, partner. Ito na. Marcolita, defensor at 2 co-accused, humarap sa Sandigan Bayan ngayong araw. Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, Agosto 14, 2026, sina Senator Rodante Marcolita, dating mambabatas na si Mike Defensor at 2 pa nilang kapwa akusadong negosyante. Ang tinutukoy ng mga negosyante ay sina Joseph Espirito at Aristotel Viray. Para ito sa pagdinig kaugnay ng kanilang 75 million plunder case. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y hindi pagsisiwalat sa mga campaign donation na natanggap ni Marcolita noong 2025 elections. Samantala, sinabi ni Defensor at Espirito ay nauna nang humiling sa Sandigan Bayan na payagan silang makapagpiyansa kaugnay ng nabanggit na kaso. Si Marcolita naman ay kasalukuyang nakadetain matapos siyang sumuko sa mga otoridad kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Partner, ako positibo po ako dito na makapagpiyansa po itong si Senador Marcolita, Mike Defensor at saka yung 2 akusado. Kasi nga, partner, dinesisyonan na po ito ng Comelec. Sabi, walang nilabag, partner. Pagdating naman dito sa ombudsman, nagkaroon bigla ng kaso, partner. So malamang weak yung ebidensya nila, partner. Pero sabi ng Sandigan Bayan, may 8 daw silang partner, witness laban kay Senador Marcolita. Sino naman itong mga witness na ito? Kasi pag tinignan mo, partner, anong witness? Oo. Yung iharap nila, may maliwanag naman, ito ay campaign contribution, Yes, partner. partner. At sinabi na rin ni Marcolita yan, partner, dahil ang desisyon ng Comelec, partner, walang nilabag na batas sa Omnibus Election Code, si Senador Marcolita. So malamang, partner, sa akin nakikita ko dito, talagang makapagpiyansa si Senador Marcolita. Correct, partner. Napakalaki ng chance. Ako talaga nga naniniwala ako si Senator former Senator Revilla nga nakapagpiyansa eh. Tama ka dyan, partner. Mas Di ba? malala yun. Mas malala yun. How much more pa? Dito kasi ito, sa mga nanonood sa atin ngayon, paano ho ba nagkaroon ng kaso itong Senator Marcoleta? Alam naman po natin, mga kabayan, political motivated naman po itong lahat na nangyayari. At talaga kung papasin natin, baligtad na po ang nangyayari sa Pilipinas natin. Kung sino po yung mga nag-expose ng korupsyon sa Pilipinas, kung sino po yung sumusuporta po na malinis ang korupsyon sa Pilipinas, ay sila pa po ang napakukulong. At sabi nga natin kanina, partner, hindi ko muna tatakayin yung dahil sabi nga nila, makikapansin-pansin naman po talaga na marami po ang involved sa korupsyon sa flood control, pero ni isang kongresista ho, mga kabayan, wala pa po silang naipakukulong. Di ba? At para sa akin, yung mga, tawag na partner, yung small fish pa lang po, yung nadadamay. Kung magkaroon po ng konting lumaki-laki, ay nagiging star witness pa nila. Di ba? Pinapasok pa na sa Witness Protection Program. Ngayon, partner, ito yan. Ako malaki po ang paniwala ko na talagang si Senator Rodante Marcoleta ay makakalabas. Kumpara ko lang ho dito kay Senator Revilla. At pag yan ay nakalabas, back to normal na naman tayo. Sana umabot pa siya doon sa impeachment. Yan. Sure yan, partner. Baka nga next week makapagpiyansa na yan. Sana. Oo, partner, kasi kita mo naman, partner, kung paano binubuli ngayon ng mga senador nitong mga prosecution team, di ba? Kamukha niyan, partner, kung tutuusin nga, dapat madalas nang sawayan itong si Kapunan. Dapat Kapunan. Ang dami niya ng mga foul na pinagsasabi dyan. Una, yung nakita natin doon, di ba, sinabi niya noon, Hoy, wag mo sagutin yan. Parang nasa palengke lang ang usapan eh. Partner, tuloy na natin si Mike Defensor, partner, kasi yung tension, mas maganda Mas maganda yung tension pag-usapan. Okay, tensyonado. Ito, partner. Mike Defensor pumalag matapos siyang harangin ng mga BJMP personnel na magsalita sa harap ng media.
Nagkaroon ng tensyon sa hallway ng Sandigan Bayan matapos harangin ng mga BJMP personnel si dating Congressman Mike Defensor na magsalita sa harap ng media. Pagkatapos ng pre-trial nito sa kasong plunder ay lumapit si Defensor sa mikropono ng iba't ibang media outlet nang bigla na lang itong dakmain ng isang BJMP personnel. Pumalag dito si Defensor at nagpahabol pa rin ng pahayag na di umano'y 2 beses na silang ni-raid ng BJMP at nagpasaring sa makupad na usad ng investigasyon sa Ghost Flood Control Project. Hanggang sa makasakay ng elevator si Defensor pababa ay maririnig ang mga paninirmon nito sa mga BJMP personnel sa ginawa nilang paghaharang. Dumating sa Sandigan Bayan si Defensor kasama si Senator Rodante Marcolita, Aristotle Viray at Joseph Espirito para sa mga kanilang pre-trial sa kasong plunder. Gayon din sa pre-trial brief nila Marcolita at Espirito sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Pagkatapos ng termination ng pre-trial, itinakda ng korte ang bail. Meron na ba? Ang bail hearing pala. Sorry, na-excite ako doon. Itinakda ng korte ang bail hearing sa plunder case ng mga akusado sa September 3, 2026. Partner, mukhang na-excite ako doon, partner, sa bail. Akala ko, yun na yun. Sige, partner. Alam nyo po, napaka walang hiya ho yung ginawa kay former Congressman Mike Defensor. Tayo kasi, partner, nasa demokrasyang bansa ho tayo. Meron tayong tinatawag na Bill of Rights, partner. Oo. Sa Article 3, partner, Section 4, Freedom of Expression at Freedom of Speech, dapat hinayaan makapagsalita itong si ex-congressman Mike Defensor kasi nga meron pa naman siyang presumption of innocence. So kung ano po yung nararanasan ng mga inosenteng tao ngayon na i-enjoy, ganun din dapat ang may enjoy ni Mike Defensor, lalo na po itong malayang pamamahayag. Siyempre, nandyan naman yung mga media, pinagbigyan nyo sana po na makapagsalita yung taong iyon. At kung hindi nyo pagbibigyan, wag nyo namang itulak at hawiin. Napakalaking tao tong naghawi sa kanya, partner . Oo. Maliit lang naman yan si Mike Defensor, partner. Hindi man yan kalakihan . Tingnan mo lamang, yung hinawi mo, sinasaktan mo na, nakapusas na nga ho yan, tapos hahawiin mo pa. Tama nga yung sinasabi siguro nasaktan sila, sinasabi ni Mike Defensor, yung mga involved sa Ghost Projects, hindi pa rin nakulong hanggang ngayon. Yan ang masaklap, partner. Ito ay panggigipit mismo dito kay Mike Defensor sa malayang pamamahayag, partner. Yes, partner. Ako masasabi ko dito, hindi pa po guilty si former Congressman Mike Defensor Santiago. Mike Defensor lang, partner, hindi Santiago. Para Santiago. Dating senador yan. Santiago, partner, si ano yan, Miriam. Miriam yun. Miriam Ako Defensor rin, partner, Santiago. minsan nasasabi ko rin yan Oo. Mike Defensor Santiago, kasi siyempre naalala natin si Miriam Defensor naalala ko. Santiago Akala ko nga magkaamag-anak sila Akala ko rin magkamag-anak Oo. Nadudulas minsan no. Anyway, ulitin ko yung presumption of innocence inosente pa po si former Kong Mike. Sana hindi naman wala naman risky hindi man risky yung seguridad. Sabi kasi diyan, pwedeng gawin ng mga kung risky siya. Pero sa nakikita natin, hindi naman risky na sa loob ng Sandigan Bayan. Tsaka nakapusas. Nakapusas siya, hindi naman tatakas. At manupat pinabigyan lang ng mga few words na makapagsalita. Correct. Tapos at saka parang pinakita ho dito na ang tanong dito kasi ano ba yung SOP ng BJMP, di ba? Baka sabihin ng BJMP, SOP namin to pagkatapos ng kailangan dali namin dito sa ganyan. Hindi siya pwede magpa-press conference. Pero ito ito tatawag na tawag ito ambush interview naman interview yan lang naman yun para makapagsalita ng konti. Yung iba naman kasi, di ba, may yung mga interview naman, marami namang Bakit yung ibang mga akusado, partner, na pagbigyan na magsalita, partner, iba? Ang pangit lang doon kanina, nakita natin, partner, tama yung sabi mo, Dinakma, nakikita ko po nila sa video na yung pagkakahawi, pangit na parang, di ba, parang naharas. Paalala ho natin,
kayo po nasa Bureau of Jail Management and Penology, pinagkakatiwala po sa inyo yung mga PDL o Persons of Deprived of Liberty o pasamantalahong inilagak dyan habang inililitis po yung kanilang kaso na kaya nga meron po tayong presumption of innocence. Siya po ay hindi pa po kondinado. Siya po ay inosente pa. Kaya dapat po niyong ingatan at huwag niyong sasaktan o masagi man lang. Kaya ingatan niyo po yan, pinagkatiwala po sa inyo. At hindi naman po siya lumalabag sa batas. Siguro nakita niyo naman po yung nangyari kanina, partner. Harassment na yun, partner. Harassment na, di ba? Matatawag talaga nating harassment na yun kasi kita mo naman, nakapusas na yung tao tapos itutulak, hinahawi mo pa. Ang laki-laki mo eh. Partner, kung ako niyan, tatandaan ko yung mukha ng umawi sa akin. Paglaya ako, naku, anak ng kamote. Kalma. Sabi nga partner rito ni Signal, guilty na yan si Mike kasi nagsabi siya ng katotohanan. Iba kasi patakaran ng administrasyon ngayon. Sana hawiin nyo rin yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na involved sa flood control na trilyon-trilyon ha. Itulak nyo rin, BJMP. Yun nga partner ang sinisigaw ni Mike Defensor, di ba? Wala pa rin nakukulong doon sa mga napapangalanan tungkol dito sa malalaking iskandalo sa flood control, partner. Tandaan nyo po, sila Mike Defensor at Senador Marcolita, wala pong ninakaw yan ni piso sa kaban ng bayan. Yan ay pera po nila, sarili po nilang pinagapaguran yan ni Mike Defensor at nung nag-donate, partner. Hindi kagaya yung sa issue sa flood control na pera talaga yan ng taong bayan. Yes. At kung mapapansin po natin kanina doon sa video, partner, nakita ko, nagulat ako, topic ko rin nga kanina. Dapat pinagbigyan lang makapagsalita ng a few words. Yung maayos sana ba, no? Total, tinanong naman ng media. Media naman nagtanong, tapos hinawi sila, di ba? So, para sa akin sana pagbigyan dahil, again, ulitin ko po, yung hawak po ninyo ay isang inosente pong tao na pinagkatiwala po sa BJMP. Okay lang sana kung kondinado na yan, lahat ng kasi padre, kapag kondinado ka na, wala ka ng karapatan. Lahat ng karapatan mo inaalis na. Pero yung taong nililitis ka, na inosente ka pa hanggat napapatunayan ng korte, ay nasa kamay po ng BJMP na kung paano, makikita sa monitor kung paano po siya, di ba, hawiin, di ba, kung gusto niyo lang humarap sa media, di ba, kung mapapansin natin, talagang haras po mga kabayan sa isang taong inosente na hindi pa napapatunayan na guilty. Tama ka dyan, partner. Oo, parang makikita natin dito, wala na talagang binibigay na kalayaan pagdating po dito po sa mga akusado pa lang naman, partner. Yan, partner, suppression of freedom of expression at freedom of speech na yan. Oo. Speaking of suppression of freedom of speech, partner, eto, mukhang may kinaugnayan din yata ito sa freedom of speech, partner, itong naging kaso ng ating Vice President, partner. Tunghayan natin. Kampo ni VP Sara naghain ng motion to quash sa kasong grave threats, partner. Naghain ng motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa grave threats charge na isinampa ng Department of Justice kaugnay ng kanyang mga pahayag noong Nobyembre 2024. Sabi na nga natin, partner, ito pa rin, pahayag pa rin, di ba, partner? Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Lawrence Lim, kinikwestiyon nila ang jurisdiksyon ng korte sa kaso. Sinabi naman ni Prosecutor General Richard Fadulion na binigyan ang prosecution ng 5 araw para isumite ang kanilang komento sa motion. Iginiit ng kampo ni VP Sara na hindi sila maaaring kasuhan ng grave threats habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Fadulion na magkaiba ang impeachment proceedings at ang criminal case na nakabinbin sa Regional Trial Court. Samantala, ibinasura ng DOJ ang inciting to sedition complaint laban kay VP Sara dahil hindi umano napatunayang nag-udyok siya sa publiko na maghimagsik, mga partner. Tumuna kasi may karugtong tayo dyan . Sama na natin, diretso na. Ito, diretso na natin, total, para minsanan na. Ito, partner, post po ito ng SMNI News Online. Damay na. Naghain ng manifestation ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang hilingin ang oral arguments para sa kanilang motion to quash sa mga kasong grave threats. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, ang pag-uusig sa isang nakaupong vice-presidente ay may malawak na implikasyon sa iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Anya,
if a sitting Vice President ay may indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officer such as the Ombudsman, members of the Constitutional Commissions, Supreme Court, justices, and even the President may also be indicted and prosecuted. Ayan na partner, yun na pala yun. Ay, ito pala, mayroon pa karugtong. Sara's Duterte's camp is in trouble. The camp of Vice President Sara Duterte held a demonstration to request oral arguments. Yan na yata, partner. Ito na, in English lang pala. Partner, Oo. Sige mga kapartner, ano masasabi ninyo rito? Sa akin, partner, doon muna ako doon sa motion tukwas ng kampo ni Vice President Inday Sara na ipabasura na po yung kasong grave threats laban po sa kanya. Unang-una, talagang wala naman pong batayan at saka yung reason nila dyan, partner, parang hindi tamang partner? Parang parang nagkakaroon kasi partner ng parang dalawang venue ba? Oh. Na kung tutuusin, dapat mauna partner sa pagdinig ko lang partner ang dapat mauna talaga lagi yung impeachment. Oo. Ito yung parang pinaka-priority kasi nga partner, sila ay mga impeachable officer. Dapat wala mo ng kaso, partner. Yes, partner. Lalo na yung sinampang kaso, nandyan din sa article of impeachment. Yes, partner. So, parang doble-doble na. Parang sobra-sobra na yung ginawa ng gobyernong Marcos. Kaya may chance, partner, na mabasura yan, partner. Ang posible, hindi dinggin yung kaso. Ang reason lang dahil meron ng nakasampang reklamo sa impeachment trial, partner. Yes, partner. Dugtong ko lang, partner, bago ibigay partner Dan Kasi, partner, tingnan mo bakit kayo ngayon lang nagsampa ng kaso na ito? Nauna pa ang impeachment. Kung isasampa nyo pala. Di ba ang nangyayari dito ngayon, parang nagpupurum kayo, forum shopping kayo? Forum shopping, tama ka dyan. Forum shopping ang ginagawa nila, partner, kasi nga, hindi mo na ninyo antayin kung ano ang verdict ng impeachment court. Para nang sa ganun, kung halimbawa, na-convict or hindi siya na-convict, Saka ka magsampa. saka kayo magsampa. Kung sa tingin ninyo mali yung desisyon ng impeachment court, magsampa kayo. Correct, partner. Ngayon, kung balak pala ninyo magsampa, bago sana kayo nagpadala ng impeachment, nagsampa kayo. Correct. Ayan, partner Dan, ikaw. So ako, masabi ko lang dito sa ginawa ko, pag kasi sinabi nating motion for quash, talagang pinapadismiss na po yung kaso diyan sa RTC na yan. Kasi nakadepende na, hindi pinag-uusapan dito kasi pag sinabi kasi na ang DOJ, ang prosecution ho mga kababayan, sila ho yung nagsasampa ng kaso. Pero hindi ho lahat ng sinasampa ng kaso ng prosecution nagsasucess. Kaya nga ho, marami ho sa mga sinampa ho ng prosecution at mga nadidismiss ang kaso. Ito, magandang pamamaraan po to na ginawa po ito na motion for quash. Titignan ngayon, alam mo kung sino magdidesisyon ito, mga partner? Hindi po yung DOJ. Hindi po yung mga prosecution kasi nasa RTC na Si judge na ngayon ang magdidetermine kung i-dismiss niya ba ito o hindi. Tandaan natin yan, si judge na ngayon. Ngayon, sana ho, kapag nakita ni judge siguro na, wala naman to sana mauna ito, partner Pero kapag andyan sinabi niya na, may nakita ako dito na pag tinuloy ito, makaka-apekto to sa impeachment. Correct, tama ka dyan, partner. Kasi pag binasura yan ng RTC, partner, so yung article of impeachment na yun, mamamatay yun, partner. Mamamatay na yun kasi magagamit nilang magagamit na nila na tawag dito na isang halimbawa depensa na nangyari na. Yun. So ngayon ako para sa akin dito, syempre kahit sino, positibo pa rin sila. Titignan nila ngayon kung ano at ang gagawin ng prosecution. Pero may mali talaga ako nakita rito, partner. Partner, ang reason partner ng kampo ni Vice President Inday Sara kaya pinapabasura dahil sa lack of jurisdiction as the ground, partner. Yun. Kasi Dugtungan ko, partner. Bukod dyan, partner ito kasi ang maganda ritong pinupunto ng abogado ni Vice President Sara. Kasi nga sabi nga dito sa title nitong binasa natin, damay-damay na. Hindi lang kasi si BP Sara dito ang tatamaan, partner. Katulad na lang ng nangyayari ngayon sa impeachment, partner. Kung tutuusin,
hindi lang dapat si BP Sara ang inuusisan nila ng kanilang confidential fund, partner. Tama ka dyan, partner. Di ba? Oo, speaking of confidential funds, Oo. si Boyeng Rimulya, magkano yung confidential funds si Boyeng Rimulya, partner? Mm-mm. Meron siyang 1.5 billion pesos confidential funds. Source nating Batas PH. Oo. So dapat ito rin, ma-impeach din dapat inuuna na rin ho ito. Father, ano sabi mo kanina doon sa sinabi mo? Tama yung sabi mo eh. May sinabi ka kanina regarding dito kay BP Sara. Lack of jurisdiction. Yung lack of jurisdiction. Ang problema nito, partner, pag dinismiss yung lack of jurisdiction, baka magkaroon ng rason. Yung na hindi naman yung merito ang kaso pinag-usapan eh. Pinag-usapan lang yung lack of jurisdiction kaya dinismiss ng korte. Kasi partner, tandaan natin ang hiniling lang po ng kampo po ng ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, yung lack of jurisdiction na walang jurisdiction ang korte o RTC dahil may dinidinig na. Na impeachment. Oo. Pero yung isa magagamit na yon, yung sedition. Inciting to sedition. Pero ito, kung sakaling i-dismiss po ng korte ito, at alam ko madidismiss naman po ito, baka hindi rin humagamit yon para doon sa impeachment kasi nga po, parang technicality lang ang nangyari pero hindi na pag-usapan Oo. yung tinatawag na sa Espanyol na merit Yung merit of case. Merit of case. Hindi na pag-usapan. Hindi kaya sila rito nag-iisip, partner? Kasi tingnan nyo nagpapatuloy pa dito si si Attorney Lawrence, sabi niya, Anya, if a sitting Vice President may be indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officers such as the Ombudsman, members of the Constitutional Commissions, Supreme Court, Justices, and even the President, partner, pwede rin pala ma-indict. Pwedeng... Oo, ma-indicted kasi nga, si Vice President, impeachable. So kung nangyari sa kanya na na-indict siya, pwede rin pala ma-indict itong... Pwedeng makasuhan. Pwede rin makasuhan, So wala partner. nang immunity lahat ang mga Oo. impeachable officers, partner. Ito yung implikasyon nito, partner. Oo. So ibig sabihin, pati si Boyeng, yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala nang immunity. wala na. Pwede na nating kasuhan siya ng plunder. Oo, kasi nga, ito si... Tumanggap ng donasyon eh. Oo. Kaya sama-sama tayo maging milyonaryo eh, di ba? Oo. Ang daming, ito nga yung masamang implikasyon nito. Kaya, ewan ko, sino ang may pakanan nito na magkaso sila ngayon kay BP Sara, kasagsagan na nasa impeachment na. Yung partner, 'di ba ang complainant diyan ay NBI? Si Oo. Matibag man yung complainant, partner, nasa partner, Davao ngayon, partner, hindi daw bato nahanap, partner, bakal daw, partner. Bakal na pala ngayon si Batibag.